to 7. Mahaba-haba po ito mga kapatid, no? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art the teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? And 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. And then the last verse, Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Sa Tagalog, mga kapatid, may isang lalaki nga sa mga Fariseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. And then verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Then verse 5, sumagot si Jesus, let us all read, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok ng kaharian ng Diyos. And 6, ang ipinanganak ng laman ay naman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. And then the last verse, huwag kang magtaka. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kailangan nang kayo'y ipanganak na muli. Hinihiling ko pong manalangin sa umaga ito, Sister Faith Kayobia. Praise God. Lord, minsan ka pa namin pinupuri, pinapasalamatan sa oras na ito, O God. Salamat, Panginoon, unang-una sa iyong salita, Panginoon. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na kami, O God, sa inihanda mong pagkain sa amin, O God. Pagkain ng kaluluwa namin, O God. Lord, gamitin mo ang iyong anak na Sister Nes, O God. Anoint her lips, O Jesus. Ikaw ang makita namin, Panginoon. Ikaw ang marinig namin, O God, sa pamamagitan ng iyong anak, O Jesus. Lord, sa aming mga makikinig, buksan mo ang aming mga pandinig, O God. Buksan mo ang aming puso, O God. Magkaroon kami ng kauhawan, O God, sa iyong mga salita ngayong oras na ito, O God, upang matanggap namin ang inihanda mo sa amin. Lord God, we are excited to what you are revealing today, O Jesus. Kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy kang mangusap at magbago ng buhay ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, and we declare the victory in your mighty name, Jesus Christ. Everybody say, Amen. Praise God. Minsan papalakpakan natin ng Diyos. Yung palakpak na buhay, mga kapatid. Yung palakpak na binuhay muli ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung palakpak ng born again, mga kapatid. Hallelujah, 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 Jesus. You are worthy, you are worthy. Malaya na tayong mga upo. Praise God, praise God, praise God. In this generation, mga kapatid, marami po yung nagsasabi ng, we are born this way.
ganito na talaga ako, simula nung bata pa ako. Meron na talaga akong pusong babae. Meron na talaga akong pusong lalaki. Praise God. Familiar ba mga kapatid? No? Talamak na po ang sex change ngayon at maraming mga babae na nagpapalit ng kanilang kasarian. At vice versa. Marami na rin mga lalaki ang nagpapalit ng kanilang kasarian. And sadly, everybody say sadly, they are undergoing organ transplant na kung saan gumagastos sila ng malaki, mga kapatid, because they think they want a change. Amen? Gusto nilang sabihin eto na yung bagong ako, new me. Praise God, no? Para lang nila masabi yung new me, no? Nagpapa-organ transplant sila, mga kapatid. Na dati siyang Christian, ngayon, siya na si Christina. Praise God. Na dati siyang si Joseph, ngayon, siya na si Josephina. Praise God. Ang galing mo, Sister Disha. Na dati siyang si Princess, ngayon, siya na si Prince. Praise God. Praise God. And according to research, mga kapatid, many people na naging transgender ay nagkakaroon ng health issues. Amen? Nagiging depressed. Malungkot pa rin. And ask me why, mga kapatid. Hindi nila alam kung sino ang lalapitan. Hindi nila alam kung paano talagang magbago. Praise God. And many says, napanganak na akong ganito, mamamatay na akong ganito. Ganito na talaga ako, ganito na talaga yung religion namin simula nung bata pa kami. So, ganito kasi yung mama ko eh. Ano mo yung obey your mother and your father? Susundin ko sa yung mama ko kasi dito na kami. Hindi na kami pwedeng magpalit. Praise God. Masama na talaga yung ugali ko. Hindi na ako magbabago. Brother Cole? Praise God. Hindi. But I want to tell you today, mga kapatid, na maaari kang lumabas sa lugaring ito na ikaw ay magiging bago. Na maaaring ma-reset ang buhay natin. Na maaaring ma-transform ang mga buhay natin. And it all begins with being born again. Praise God. Let's clap our hands to Jesus. And let me introduce to you this title. Everybody say, reset. Everybody say, reset. Praise God. So, dumako na tayo sa kwentong mga kapatid, no? Baka gutom na kayo. So, there's a man named Nicodemus. Everybody say Nicodemus. Isang pinuno ng mga Hudyo. Isa siyang Fariseo or Pharisee, no? And he belongs to a powerful, ancient Jewish group. And he is a religious teacher ng Israel. Stricto sila pagdating sa mga batas, no? Para sa kanila, yung batas ay batas, mga kapatid, no? Sa classroom may batas. Yan, no? At kailangan nila yung sundin, mga kapatid. At kapag sinabing Pharisees, ito yung mga bashers ni Jesus at that time. Siguro, dati mga kapatid, ganito din tayo, no? Mga bashers ni Jesus, no? Ang born again ka na. Naggagawan doon. Praise God. Sila yung mga bashers ni Jesus at that time. Sila yung mga nag-o-oppose o kumukontra kay Jesus at that time. And to be a Pharisee, ang qualification ay dapat memorize mo yung Mosaic Law. Amen? Yung 10 Commandments. Huh? Dapat memorize mo yung scriptures and verses ng Old Testament. Praise God. So, si Nicodemus ay isang premier theologian. No? Kapag sinabing theologian, it means an expert who studies about God. Amen? At kapag sinabing Pharisee, you are smart. You are intellectual. You are matalino. You are pro. You are pro-max. Pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sister Ash, ilan na ba yung memory verse mo ngayon? 15? Praise God. No? And si Nicodemus, mga kapatid, he is not just a Pharisee. He is the Pharisee of the Pharisees, mga kapatid. Ang ibig sabihin, leader siya ng lahat ng religious leaders. So, hindi siya ordinary person. Hindi siya ordinaryong tao. Mataas.
yung position niya, mga kapatid. So this guy went to Jesus. Ang isang great master teacher ng Old Testament ay nagpunta kay Jesus ng gabi, mga kapatid. Sa hinaba-haba ng araw, kung kailan matutulog na, kung kailan magpapahinga na, gabi pa talaga siya pumunta. And ask me why, mga kapatid. Why? Nagpunta siya ng gabi dahil shy type siya. Nahihiya siya sa mga tao na baka makita siya. Napagamat siya isang master teacher, pero sa pagkakataong ito, siya ay isang estudyante na nagpatungo kay Jesus, mga kapatid. And that's humility, o kababaang loob. And I will tell you, humility is the beginning of salvation. Praise God. Sabi sa verse 2, Rabbi, o Guro, nalalaman namin na ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda ng iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Amen? So, na-recognize ni Nicodemo na si Jesus ay hindi ordinaryong teacher lamang. No? Bagkus siya ay isang divine teacher, mga kapatid, na nanggaling sa langit. Amen? Gumagawa siya ng mga milagro, mga miracles, at kung mababasa natin sa John 2, mga kapatid, no? Si Jesus, ginawa niyang alak yung tubig. No? Jesus turns water into wine sa kasalan, sa Cana, mga kapatid. So marami siyang naririnig patungkol kay Jesus na kung nandoon tayo si Star Ash, sasabihin natin, sheesh. You know, baka si Jesus yan. Praise God. So nalaman ni Nicodemo na si Jesus ay gumagawa ng miracles. At hindi na siya nag-atubili, mga kapatid, at nagpunta na siya kay Jesus. And maaring sinabi ni Nicodemo sa kanyang sarili, may kakaiba sa Jesus na ito. May kakaiba sa Jesus na ito na nais kong malaman. Pupunta ako sa Kanya. Magpapaturo ako sa Kanya. Praise God. Amen? Kailangan kong magpakababa at pumunta sa taong ito na nagtataglay ng kapangyarihan na nagmumula sa langit. Mga kapatid, kung sincere po tayong naghahanap sa ating Diyos, tayo po ay makakasumpong. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Hallelujah! Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag kung puso ninyo ako ang hinahanap. Hallelujah! Para sa aming mga panauhin, meron ba tayong bisita? Hello? Huh? It doesn't matter kung gaano tayo kagaling. Huh? It doesn't matter kung gaano kakatalino, Brother Mac. It doesn't matter kung gaano kataas yung posisyon mo sa buhay. No? We have to have the humility na tinataglay po ni Nicodemo. As seeking God, hallelujah, as seeking God is the first step to salvation. Huh? Humility is the beginning of salvation. Purihin natin ang Diyos. So, bumalik tayo sa kwento natin. Ito yung tanong ni Nicodemo. Actually, bago pa man magpunta si Nicodemo kay Jesus, ay alam na ni Jesus kung ano yung nais itanong ni Nicodemo sa kanya. At ito ay nagpapakita ng omniscient mind of Jesus Christ. No? Kung nakinig kayo kanina, omniscient means all-knowing. No? Alam niya lahat ng bagay. No? Wala man lang introduction na, hi, Brother Nicodemus, kamusta? How are you? Kamusta ka na? Wala man lang intro, mga kapatid, no? Nung nag-approach si Nicodemo kay Jesus, Jesus replied in verse 3, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Wala man lang, binungad niya kagad yun, mga kapatid. Wala man lang, hi, hello. Praise God. So, nais malaman ni Nicodemus kung paano makapasok sa langit. Huh? Rabay, Guro, pakanano kong mirasban mo? Pakanano kong miras langit? Guro, paano ako makakapunta, makakapasok sa langit? Praise God. At sa buong buhay ni Nicodemo,
Ang akala niya na ang daan patungong langit ay perfectly na masunod lahat ng batas sa Old Testament. Ang akala niya na ang daan papuntang langit ay sa pagiging relihiyoso. Amen? At ganito din po tayo noon, na ang akala natin sapat na ang pananalangin. Sapat na ang hindi pumatay. Basta ako, wala akong inaapakang tao. Sapat na ang pagpunta sa simbahan tuwing linggo. Sapat na yung pagiging kang mabait. Magsabi ng amen yung mga mababait. Marami po sa atin yung ganito noon. Amen? Pero naiba yung pananaw natin ngayon. Hallelujah. Balik tayo sa story, no? Na-surprise si Nicodemo. Pakita natin yung mukha ng na-surprise. Praise God. Pakita mo, story. Na-surprise yan, ah. Na-surprise si Nicodemo, mga kapatid, nang sinabi ni Jesus, you must be born again. Kailangan mong ma-born again, Nicodemo. At maaaring yung kanyang reaksyon ay, ano? Wait. Teka lang. Processing. Gabi na kasi baka inaantok siya. Hindi ko gets. Kung sa panahon natin yan, born again? Ano yun? Ako? Jesus, papasok sa tiyan ng nanay ko? Sister Edna, kasya ka pa ba sa tiyan ng nanay mo? I don't think kasya pa tayo, mga kapatid. No? At sa mga oras na ito, mayroon na rin tayong parehong tanong na itinatanong ni Nicodemo. Ang sabi sa John 3:4, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Praise God. At ang reply ni Jesus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verily, verily, truly, truly, katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Kailangan mong maipanganak sa tubig at Espiritu. Kailangan po nating mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. So Jesus is not talking about the physical birth. Amen? Jesus is speaking about the spiritual birth, mga kapatid. Ito ay nung pinanganak tayo ng nanay natin, no? Nag-fail iyon, no? Dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. The spiritual birth, this is the second birth. Everybody say second birth. This is the new birth na ino-offer ng Diyos na dapat mangyari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? So that means, the word born again ay hindi isang religious title. Amen? No? It is an experience, mga kapatid. It is a spiritual experience. It is the greatest miracle na maaaring maranasan ng isang tao sa buong buhay niya. Kung tinatanong niyo kung yung greatest miracle ng ating Panginoon ay pinagaling niyang may sakit, hindi yun, mga kapatid. No? Kung ang tinatanong niyo na ginawang alak ng tubig, ginawang alak, yung tubig ni Jesus, mga kapatid, hindi yan yung greatest miracle ng ating Panginoong Jesus. Ang greatest miracle na maaaring maranasan ng isang tao sa kanyang buhay ay yun ay ang maisilang siyang muli. Palakpakan natin ng Panginoon. Yes, kapag tinatanong tayo, no, kung Sister Nicole, ano ba yung religion mo? Laging mahaba yung suot mo, no? Sinasabi natin, we are born again Christians, no? Pero dapat alam natin sa sarili natin, born again is not a religion itself. Sinasabi natin yun. Sinasabi lang natin yun dahil dun sila familiar. No? Tama ba? No? But we must understand that when we say born again, it is a special experience. Everybody say special. No? Not
nabuhay na muli sa harapan ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay ininagtas ng Diyos mula sa kapahamakan. Hallelujah. Na kung tayo ay na-born again na, then act like a born again, mga kapatid. Hello? Act like a born again. Response like a born again. Worship like a born again. Hello? Can you worship the Lord? Hallelujah. Na parang hindi tayo na born again sa pagpupuri natin, mga kapatid. Ganyan ba yung reaction ng binuhay muli ng Diyos? Act like a born again. Response like a born again. Shout like a born again. Worship the Lord like a born again. Worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang story ng gospel ganito. Lahat tayo ay masama. Sabihin mo sa tabi mo, masama siya. Lahat tayo ay masama. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay namatay sa harapan ng Diyos. We are all sinners. But God, hallelujah. Everybody say, but God. But God manifested in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Siya ay nag-aliyong alipin. Hallelujah. And Jesus paid the price for our sins on the cross of Calvary. Hallelujah. Sa krus ng Calvary, binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan. Oh, Jesus, you are worthy. You are worthy. You alone are worthy. So what shall we do to be saved? Ito yung gagawin natin. Listen. In Acts chapter 2, verse 38, let us read. Everybody read. Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. And that's the key. Yun ang susi sa kaligtasan mo, kapatid. Hanggat hindi ka na ipapanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi sa Romans 6:3-4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? For sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli ng Diyos sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. We need to understand kung gaano po tayo kamakasalanan. We need to understand na kailangan natin ng tagapagligtas. We need to understand na kailangan natin si Jesus sa ating buhay, mga kapatid. Upang mabuhay muli ang spiritual natin na namatay. Hallelujah. Upang mabuhay muli ang relasyon natin sa Diyos. Upang tayo maligtas, kailangan natin magsisi. Kailangan natin magpabautismo sa tubig. Sa pangalan ni Jesucristo. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Let's clap our hands to Jesus. Praise God, praise God. Church, the pastor can baptize you in water. Yung pastor natin, pwede niya tayong bautismuhan sa tubig. But only Jesus can baptize us with the Holy Ghost. We need the Holy Ghost. Because it is a seal, yun yung tatak, mga kapatid, ng ating kaligtasan. Ang dila natin, pati ng mga dila. Yung dila natin, yun yung pinakamahirap kontrolin na bahagi ng ating katawan. Amen? Hayaan natin yung Diyos ang kumontrol dito. Amen? And when His Spirit is overflowing within us, there will be an evidence. May mga dilang nag-a-appoint, mga kapatid, in Acts chapter 2. May mga dilang
nagsasalita ng iba't ibang wika at hindi mo na ito mapipigilan. At ito ang bautismo sa Espiritu Santo. Sabi sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay naman nga, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Marvel not. Huwag kang magtaka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magtaka. Kinakailangan nga kayo'y ipanganak ng muli. Let's clap our hands to Jesus. Everybody say promise. Promise. Ang Holy Ghost ay pangako po ng Diyos, mga kapatid. Pinangako ni Jesus na babautismuhan niya po tayo sa banal na Espiritu Santo. Joel chapter 2 verse 28, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh. Hallelujah. And this is the fulfillment sa Acts chapter 2. Praise God. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord and in one place. Hallelujah. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. And then verse 3, at sa kanila'y may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. And then the last verse, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. Ayan po ang pangako ng Diyos sa atin na He will pour out His Holy Spirit, mga kapatid. Now here's the truth. Everybody say truth. Truth. Amen. I'm here to tell you the truth. Just because nagbabasa ka ng Bible does not mean you are born again, mga kapatid. Just because sumaawit ka ng Christian songs does not mean you are born again. Just because nag-notes ka sa Facebook ng John 3:16 does not mean born again ka na. Just because nanalangin ka ng madaling araw, buong araw, hindi ibig sabihin nun, born again ka na kagad. Just because nagsisimba ka tuwing linggo, hindi ibig sabihin nun ay born again ka na. No? You can be so productive and do all these things, mga kapatid, ngunit kung hindi ka nababautismuhan, hallelujah, kung hindi ka nababautismuhan sa tubig at Espiritu, you are still not born again. Patay ka pa rin sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, no? Please. It's just amazing dahil hindi sinabi ni Jesus na Nicodemus, you must be a very good boy. You must be a very good boy to enter the kingdom of God. Hindi niya sinabing kailangan mayaman ka, Sister Emmy. Hindi niya sinabing kailangan matulungin ka, Sister Zam. Hindi niya sinabing kailangan pogi ka, Brother Franz. Kailangan wala kang pimples. Hindi ganun niya sinabi ni Jesus. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, buti na lang. Dahil kung ganun na lamang ang requirements sa langit, mga kapatid, bagsak na ako. Bagsak na tayo, mga kapatid. Amen? Because you can be good, but not good enough. You can do your best, but still, your best is not good enough. Alam mo ba yung kantang yan? I did my best, but I guess my best wasn't good enough. No? Pagdating sa ganong kanta, active. Pero kapag great are you, Lord, walang umaawit, mga kapatid. Maaari kang mabuti, pero hindi sapat yung kabutihan mo para mapunta ka sa langit. It's
It's good na maging Filipino citizen ka. It's good na nag-aaral ka ng mabuti, Sister Janelle. No? It's good na maging faithful ka na asawa, Brother Bernard. Yes. It's good na maging good provider ka, Tita Jen, Tito Edwin. No? Pinaprovide nyo ang pangangailangan ng anak nyo. But hindi sapat ang mabubuting gawa mo para makapasok ka sa langit, mga kapatid. Amen? For it is by grace you have been saved. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo ay naliligtas. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Sister Nes, kung hindi sa paggawa ng mabuti, doon ako maliligtas, edi gagawa na lang pala ako ng masama. Piloso pa yarn? Piloso pong tanong yun, mga kapatid, no? Kaya tayo gumagawa ng mabuti ay hindi upang mapunta sa langit. Kaya tayo gumagawa ng mabuti ay dahil ito ay resulta ng ating pagkaligtas. Hallelujah. The only way that a person can go to heaven is not by his work, but by the work of God in his life. Only Jesus is the way. He is the truth, Brother Cole, and He is the life. Walang makakapunta sa langit kung hindi ka dadaan kay Jesus Christ. Praise God. Sabi sa Acts 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. The only name that saves is Jesus Christ. And after we are baptized in water and Spirit, mga kapatid, we have the total change. No? Hindi niyo ako narinig, mga kapatid, we have the total change. No? Praise God. Mababago ang ating buhay. There's a new life. There's a total transformation. There's a life reset. Hallelujah! A new life is found only in Christ. Ang bagong buhay ay matatagpuan lamang kay Jesus. Hindi ito sa New Year's resolution na pagdating ng February, wala na. Magdadayat ako, pero February 1st, nag-samji ka, Sir Kisha. 2 times a week, nag-samji. Praise God. Asan si Kuya We? Parang nanonood ka man. Hello. Hindi sa New Year's resolution na, ay, mag-Bible na ako, talagang magbasa na akong Bible. Ay, pagbasa na ako ng Bible, pagkagising sa umaga, sa pagtulog, I will read the Bible. But you cannot, hindi mo magagawa yun without the Holy Spirit. 2 Corinthians 5:17 says, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. All things are passed away. Everybody say, woo! So may tatlong bagay na magbago sa atin kapag tayo ay na-born again. Una, God will change our mind. God will change our hearts. And God will change our will. Binabago niya ang ating pag-iisip. Amen. Nung na-born again tayo, iba na yung pananaw natin sa buhay, no? We will not look our life the same. It's a change of mind. At babaguhin niya rin ang ating mga puso. And this is our affection. Yung desire natin noon na puro pansarili at makamundo, amen, ay mapapalitan ng kingdom-focused desire. And it's no longer about us. It's all about the glory of God, the goodness of God, and the kingdom of God, mga kapatid. And God will change our will. No? It is our direction. Yes, Christianity, mga kapatid, is not about na pagiging perfecto. No? It's about the direction of our life. Yes, maaari tayong madapa, and along the way, may makakasalubong tayong mga taong hindi natin ine-expect sa ating buhay na maaaring makapagpatisod sa atin, mga kapatid. Amen? Pero nasa tamang direksyon pa rin tayo. Amen? Ang sabi sa Ezekiel 11:19-20, at aking bibigyan sila ng isang puso, at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo.
At aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman. At aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y magsilakad sa aking mga panutuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. So this is the promise of God na bibigyan niya tayo ng pusong laman. At ibibigay niya sa atin yung espiritu niya, mga kapatid. Aalisin niya yung batong puso, at papalitan niya ito ng pusong laman. Hallelujah. Malapit na ako magtapos. Ayaw niyo ba? The greatest miracle ay hindi nung ginawang alak ni Jesus yung tubig. Hindi yung napatalon niya yung lumpo. No? Hindi yung binigyan niya ng paningin yung bulag. The greatest miracle is salvation. The greatest miracle na maaari nating maranasan sa buhay ay yung pagliligtas ng Diyos sa atin, mga kapatid. Praise God. Ang greatest miracle na maaari nating maranasan sa buhay ay yung i-reset ng Diyos yung relasyon natin sa Kanya. I-reset ng Diyos ang ating puso. I-reset ng Diyos ang ating pag-iisip. Hallelujah. I-reset ng Diyos ang ating direksyon sa buhay, mga kapatid. No? Hallelujah. Nawa ang ating maging prayer. Lord, reset me once again. Reset my mind once again. Reset my heart once again. Reset my will, my direction once again. Lord, gusto kong magsimula muli. Lord, gusto kong nang bitawan yung mga maling gawain ko. Lord, gusto ko na ng fresh start uli. Gusto ko nang bumalik muli. At habang tayo tatayo, mga kapatid, hallelujah. Pwede ba nating ipasiyasan ang ating mga puso sa Diyos? And God's reset begins when we surrender our old life and receive the new life found in Christ. Hallelujah, Jesus. Maaari po tayong lumapit dito sa harapan, mga kapatid. Pwede bang isipin muna natin siya, mga kapatid? Isipin muna natin si Jesus ngayon sa mga oras na ito. Isipin muna natin yung time na nabautismuhan tayo sa tubig at sa banal na Espiritu Santo. Praise God. The greatest miracle na naranasan o mararanasan na pinakamagandang mararanasan mo sa iyong buhay ay yung makilala mo si Jesus. Ay yung matanggap mo yung salvation. Yung matanggap mo ang kaligtasan, mga kapatid. Make this our prayer. Lord, reset me once again. Lord, baptize me once again. Lord, speak to me once again. Lord, here I am. Gusto kong matanggap muli ang banal na Espiritu. Bakit hindi natin hingin sa ating Panginoon ang bautismo ng Espiritu Santo sa mga oras na ito, mga kapatid? Come on, let us humble ourselves to Jesus and start to worship God in this place. Where we can be changed fully, mga kapatid. And that is to be born again. Ito yung makapagbago sa ating mga puso. Hindi na natin kailangan magpa-organ transplant. We need a heart transplant. A heart that is changed by God, mga kapatid. God
while singing this song, let us worship the Lord in this place. Hallelujah. Sige, isipin na natin ang ating Panginoong Jesus. We need the Holy Ghost. At ito lang ang alam ko, mga kapatid, na every time we call upon the name of Jesus, na every time magpe-pray tayo sa Kanya, kahit saan pa yan, when we repent, the Bible says, He is faithful and He is just to forgive our sins. Tapat ang Diyos na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. And I don't care kung ano man ang naging past mo. I don't care kung ano man ang mga naging kasalanan mo kahapon. Kaya ka narito ay dahil nais mong magpabago sa ating Panginoong Jesus. If we want a total change, mga kapatid, come to God. Hallelujah. And be filled with the Holy Ghost right now. Hallelujah. Acts chapter 1 verse 8. And ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Na kung dati tayong nabautismuhan sa Espiritu at nais natin maramdaman ulit yung apoy na namumula sa Diyos, you need to reset. You cannot do it on your own, mga kapatid. Come to Jesus and be filled with the Holy Ghost. With the help of the Holy Ghost, there is a new life in Christ. Hallelujah. Come on, come on. We need to worship like a born again. You set us down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Come on, let's sing this. Here I am to worship. Here I am to worship. Come on. Here I am to bow. Here I am to say, Lord, here I am. You're all together. You're all together worthy. You're all together wonderful. Hallelujah. King of all days. King of all days. Oh, so highly exalted. Glorious in heaven above. Hallelujah, hallelujah. How you came to the earth you created. Oh, Lord, be grateful. So here I am. Here I am to bow down. Here I am, hallelujah. Here I am to sing. Say that you're mine. We're all together. We're all together. All together. All together.
Hindi ka bautismohan ng ating Panginoong Yesu Cristo kung hindi mo siya pinapabulihan, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sige, sige, sige. Worship like you have been born again. Kung na-appreciate mo yung pagkaligtas ng Diyos sa iyo, bakit hindi natin siya papurihan sa mga oras na ito? Lord, salamat, Panginoon. Salamat na matay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. It's heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Your time, mga kapatid. At sa kanila rin ay nagpakita mga dinang kawalis ng ako. At sila lahat ay nakapuspuas ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Worship God. That's it, that's it, that's it, that's it. Ayan yung sinasabi ng Diyos. The pastor can baptize us in water, but only Jesus, can baptize us with the Holy Ghost. Lord, nangusap ka sa babaeng ito. Speak to us, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Lord, reset me once again. Change my heart, O God. Speak to us, O God. Speak to us, O Lord. We are ready to listen. Yes, Lord, yes, Lord. Let's wait for the message of the Lord. Most of God, yes. Hallelujah. Let's pray for the message of God. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, oh God, yes, Lord.
governance in Jesus' name. The message of the Lord, ang sabi niya sa atin ay, kasama natin siya. Lahat tayo ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Isang pang palakpakan natin ng Diyos. Nakasagal pa para sa ating Lord. Na umaabot sa kanilang mga life. Hallelujah. Habang tinatawain ko si Brother Paul, para may isang pa tayo ulit sa worship. Nothing is impossible with God. Hallelujah! Isa pa natin parang pangalan natin, Panginoon ng buhay. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! I can do anything. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon Lord, sa panibagong linggo na iyong binigay sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dapat kaming maisilang na muli, O God, upang aming maranasan ang iyong kapangyarihan, Lord. Maranasan namin kung paano ka kumilos sa aming mga buhay, Lord. Salamat sa iyong mensahe, O God, na nagpalakas sa amin, O God, na tumulong sa amin kung paano magpakumbaba muli sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bagay na ginawa mo ngayon
We thank you in advance, Lord God, na bago kami lumabas sa lugar na ito, alam namin na may katagumpayan kaming daladala, Lord God. May kapayapaan kaming daladala, Panginoon. May kagalakan sa aming puso. We claim the victory, O God, ngayon pa lamang sa aming buhay, Lord Jesus. We claim healing, Panginoon. We claim blessing, Lord God, for each and family na nandito ngayon, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigyan mo ng katagumpayan, Panginoon. Habang kami ay lalakad sa mundong ito sa isa na namang linggo, Panginoon. Ikaw ang magpalakas sa amin, Panginoon. Sapagkat kung wala ka, O God, ay wala kaming magagawa, Panginoon. Tulungan mo kami kung paano lumakad, kung paano mag-act as born again, Panginoon. Yung mga tunay mong binago, tunay mong binigyan ng bagong identity, Panginoon, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus, to live for you, God. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan at sa aming pong pagsasaluhan, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo. Ikaw ang patuloy na magbigay nito ng kalinisan at kalakasan sa aming mga pisikal na pangangatawan. And the spirit of fellowship continue, God. Kung naman tapos na ang service, alam namin kikilos ka pa sa aming mga buhay, Lord Jesus. Salamat, Panginoon Lord. Wala po kaming ibang ibinabalik sa iyo, kundi ang papuri, pasasalamat, ang pinakamataas na pagsamba, O God. Ito po ang aming samot dalangin, and let the people of God say, in Jesus Christ we pray. Amen.